Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na nga malalaman natin ang sikretong tinatago nitong si Nay Guapa. At ito nga ay hindi naman niya pala tunay na anak itong si Tata, at ito'y inampun niya lamang kay Carmen na kanyang kaibigan. Ipapakita ni Nay Guapa kay Tata ang picture ni Carmen at ito nga daw ang kanyang matalik na kaibigan. At napakabait nga daw nito. At siguradong sigurado daw na pag nakita ni Carmen itong si Tata, ay magugustuhan niya agad ang ugali ng bata. At nang sasabihin na ni Nay Guapa ang tunay na dahilan kung bakit mababaitan si Carmen kay Tata, ay biglang iibahin ni Daboy ang usapan. Ito'y sa kadahilan ng alam din pala ni Daboy ang tunay na pagkatao nitong si Tata, at si Carmen nga ang kanyang ina. At dito na nga biglang matatauhan itong si Nay Guapa na dapat ay hindi niya pa sinasabi kay Tata ang tunay na pagkatao nito. Pero lingid sa kalaman nitong si Tata na patuloy na ina-update ni Sir Gob kay Emil ang kinaroroonan ngayon ni Carmen, kung saan alam niyang meron siyang anak dito. Wala ngang kamalay-malay itong si Sir Gob na ang anak niya kay Carmen ay itong si Tata. Kaya naman laking pasasalamat ni Sir Gob kay Emil nang malaman niya na alam na nito ang kinaroroonan ngayon ni Carmen. Kaya naman ang dapat nating abangan ay kung paano malalaman ni Sir Gob na si Tata nga ang kanyang anak. At pag nalaman niya ito ni Tata ay syempre medyo madidismaya siya, lalo pang at alam niya na anak-anakan din ni Sir Gob itong si Francis. Sa kabilang banda, magiging malayong-malayo na nga itsura ngayon ni Venice matapos ang kanyang matagumpay na operasyon sa muka. Yun nga lang, hindi makapaniwala si Venice na iba na ang kanyang muka, kaya naman ang makita niya for the first time ang kanyang sarili sa salamin ay bigla niya itong binasag dahil sa sobrang pagkainis. Lalo pang at naging morena na siya at ibang-iba na rin ang kanyang boses gawa na rin ng operasyon. At wala nga siyang ibang sisisihin kundi si Tata dahil ito daw ang dahilan ng pagkasira ng kanyang mukha. Na kung tutuusin ay kasalanan naman talaga nitong si Vivian at ng kanyang palpak na tauhan. Kaya naman para hindi ka mahuli sa mga haganapan ng My Ilonggo Girl ay pakilike na ang video na ito and don't forget to subscribe. Salamat sa panonood and see you on our next episodes. Bye-bye!